Alam nyo ba na may kinikilalang player na parang clone ni Kobe Bryant? At ang player na tinutukoy ko ay si Rondae Hollis Jefferson. Siya ngayon ang laman ng usap-usapan para sa marami dahil sa kanyang performance sa kasalukuyang FIBA World Cup. Hindi lang siya masasabi na simpleng clone ni Kobe dahil siya ay nagpakita rin ng outstanding performance sa World Cup. Kaya naman marami ang napatanong kung bakit hindi siya bumalik sa NBA. At babalik nga kaya siya sa NBA? Yan ang ating aalamin. Si Rondae Hollis Jefferson ay nakuha ang atensyon ng karamihan dahil sa pag-showcase ito ng isang extraordinary performance sa match sa pagitan ng Jordan at Greece para sa 2023 FIBA World Cup. Pinakita niya dito kung paano niya buhatin ang team sa scoring at ang kanyang pinakitang performance ay tunay na remarkable. Sa buong tournament ay showcase ni Hollis Jefferson ang kanyang versatility kung saan ay nag-average ito ng 23.6 points, 7.8 rebounds, 4.4 assists at 1.2 steals sa loob lang ng 5 games. Siya ang inaasahan nila hindi lang sa scoring kundi maski sa ibang role para sa team. Siya ang naging susi ng kanilang team. Ginampanan niya ang role bilang playmaker at primary defender. Isa sa di malilimutang moment nito sa laban nila kontra sa New Zealand kung saan ay nakagawa siya ng 39 points. Yung nga lang sa kabila ng pagiging key player niya para sa Jordan ay nabigo naman silang mag-advance sa tournament. Ang napaka-interesante rito ay di lang nagbago sa game si Hollis Jefferson kundi pati na rin sa kanyang appearance at ang kanyang jersey number na ngayon ay 24 na rin, nakaparehas lang ng kay Kobe. Pero hindi lang ang appearance ang kanyang kahawig kay Kobe kundi taglay niya rin ang inner Kobe sa kanyang galawan sa court, lalo na sa mga tira niyang classic fadeaway shots. Kung hindi lang left-handy ito sa pag-shoot ay parang na-reincarnate talaga si Kobe Bryant. Pero syempre kagaya kay Kobe ay maasahan mo rin si Hollis Jefferson sa mga alanganing sitwasyon kung saan kontra sa New Zealand ay dihado sila ng 4 points pero nagawa niyang itabla ang game sa final round sa pamamagitan ng 4-point play. Halos mag-wild ang mga fans sa kanyang ginawa at sinisigaw ang pangalang Kobe bilang appreciation sa kanya. Natalo man ang Jordan sa overtime, matindi naman ang ipinakitang love at admiration sa kanya ng mga Filipino fans. Ayon niya sa kanya, "It's an honor there was only one Kobe, but I felt his spirit with me for sure." Kaya ngayon ay ating talakayin ang remarkable transformation ni Rondae Hollis Jefferson sa nakalipas na taon. Si Rondae Hollis Jefferson ay pinanganak sa Chester, Pennsylvania, katuwang ang kanyang nakakatandang kapatid na isa ring professional basketball player. Ang kanilang ina isang superhero in disguise kung saan ay nagtatrabaho ito bilang bartender at supervisor para masuportahan ang kanyang pamilya. Samantalang ang kanilang ama ay madalas nawala at minsan naman ay nakapiit sa kulungan. Nagumpisang maglaro si Hollis Jefferson sa edad na 12 years old pero noon ay madalas sa depensa lang ang role nito dahil na rin sa mas malayo matangkad siya sa kanyang mga kaibigan. 2015 na makuha siya ng Portland Trail Blazers bilang 23rd pick sa NBA draft pero di nagtagal dahil sa draft rights kasama si Steve Blake ay na-trade sila sa Brooklyn Nets kapalit si Mason Plumlee at draft rights na involve si Pat Connaughton. Sa kanyang debut game sa Brooklyn Nets ay nakapagtala siya ng 8 points at 5 rebounds kung saan ay natalo sila kontra sa Chicago Bulls. Noong November 2016 ay naka-score siya ng career high na 20 points at 13 rebounds kontra naman sa Phoenix Suns kung saan ay nanalo sila. Sa game na ito ay pinakita niya na hindi lang siya defender kundi may skills din siya para sa significant impact sa loob ng court. December 2017 na maka-score siya ng career high na 25 points kontra naman sa New York Knicks. Pero sa game nila kontra sa Milwaukee Bucks ay na-strain ang kanyang right groin kung saan ay medyo matagal itong nagpahinga. Sa 2018 to 2019 season ay na-miss nito ang first 3 games dahil na rin sa kanyang hip injury at sa pagkasilang ng kanyang unang anak. Sa kanyang pagbalik ay nag-bounce back naman ito sa kanyang first double-double na score na 14 points at 11 rebounds sa game kontra sa Utah Jazz. At sa March 2019 ay nakagawa ito ng game-winning layup para manalo kontra sa Sacramento Kings sa score na 123-121. Sa kabila nito ay di naman nag-offer sa kanya ang Brooklyn Nets noong June 2019, kaya naman napabilang si Hollis Jefferson sa unrestricted free agents. July na mag-sign ito ng deal sa defending champion na Toronto Raptors pero sa December 3, 2020 ay nag-sign ito ng preseason contract sa Minnesota Timberwolves pero agad naman siyang na-waive ng team sa December 19, 2020. April 2021 na mag-sign ito ng 10-day contract sa Portland Trail Blazers at na-extend naman ito sa second 10-day contract pero kalaunan ay nag-sign din siya sa Blazers para sa buong season pagkatapos niya makapaglaro ng 6 na games. September 2021 nang dalhin naman ni Hollis Jefferson ang kanyang talent sa overseas
Greece kung saan ay nag-sign ito sa Besiktas Ikripex ng Basketball Super League. Hindi naman niya sinayang ang binigay sa kanyang pagkakataon dahil nakagawa ito ng career high na 26 points kontra sa Ritas. April 2022 na mag-sign si Hollis Jefferson sa Atléticos de San Germán ng Baloncesto Superior Nacional. Dito ay naglaro siya sa loob ng 31 games at nag-average ng 19.7 points per game. May 2023 nang siya ay kinuha ulit ng Atléticos de San Germán kung saan ay naglaro siya ng 22 games at nag-average ng 21.7 points per game. February 2023 nang ito ay mapunta naman ng Pilipinas at nag-sign sa TNT Tropang Giga ng Philippine Basketball Association. Siya ang naging import para sa team at naglaro sa 2023 PBA Governors Cup kung saan ay nag-average siya ng 30.4 points per game at tinulungan niyang manalo ang team ng championship. Pagkatapos ng break nito sa NBA at maglaro abroad para sa ibang team, ay muli itong naging sentro ng atensyon sa karamihan at ito ay sa tulong na rin ng magic touch na Eddie Ciano na kanyang coach. Sa ngayon ay 28 years old na si Hollis Jefferson at marami pang games ang kayang harapin ng kanyang mga binti. May accurate itong jump shot at may mga tinatago rin itong tricks para makakuha ng maraming rebounds at walang duda na maibubuga rin siya sa depensa. Ang sentro ng spotlight ay nagbigay ng atensyon para sa mga NBA conversations at muli ay nakuha niya ang atensyon ng mga NBA teams. Si Jalen Brunson ng New York Knicks ay na-impress sa dedikasyon ni Hollis Jefferson na manatili pa rin sa paglalaro. Dagdag pa niya, si Hollis Jefferson ay isang motivation sa karamihan ng mga naharap din sa hamon ng pagiging basketball player pagkatapos magka-break sa paglalaro sa NBA. Na-excite si Brunson nang mapanood si Hollis Jefferson kung paano ito nagpakita ng kanyang basketball prowess sa World Cup. Si Brunson na isang keen observer sa international basketball ay sinabing ang ilang mga players ay ginagamit ang global showdown para makilala na masigit pa bilang isang NBA player. Kumbaga, save your best move for the world at panigurado makukuha mo ang atensyon ng mga fans at kahit maging basketball scouts. Si Bobby Portis naman na malapit na kaibigan ni Hollis Jefferson ay umaasa rin na makakabalik ito sa paglalaro ng NBA. Kagaya ng nangyayari kay Dennis Schroeder na nagpakita ng magandang international performance para makasecure ng spot sa Los Angeles Lakers sa nakaraang taon. Si Hollis Jefferson ay unti-unti nang nakikilala bilang isa sa best basketball players sa labas ng NBA at parang sinasabi nito sa sarili na I may not be in the NBA right now but I'm still one of the best out there. Pagkatapos ng magandang performance nito sa World Cup ay mananatiling isa si Hollis Jefferson sa mga best basketball player at panigurado sa mga darating na taon siya ay maaring isa sa magiging top free agents na maaring mag-sign sa anumang team sa NBA. At dyan nagtatapos ang ating video. Maraming salamat sa inyong panonood.